May na-experience na ba kayo na meron kayong staff o tauhan na tinitrain nyo sa inyong salon at sino nga ba ang nagbabayad sa inyong dalawa? Ha? Yo, what's up? Magandang gabi, mga salon owner. Ako nga pala si Jeff Cinco at isang salon owner at nag-share ako ng aking experience o mga karanasan sa pagpapatakbo ng salon business. At ngayong gabi na to, dito pa tayo sa ating salon guys. May customer pa tayo. Ayan dalawa, ay tatlo pala. Meron akong sasagutin katanungan sa ating grupo. Kasi may grupo tayo sa mga salon owner. So babasahin ko muna yung katanungan niya tungkol sa pag-train ng staff ng tauhan. Sabi niya dito, ilalagay ko na naman sa taas yung question niya. Sabi niya dito, gusto ko sana i-train yung manicurista ko at hairstylist namin kasi gusto ko mag-upgrade ang services sa salon namin. Alam nila yung basic mismo. Paano po yung bayad sa training nila? Paghahatian ba namin? Need lang ng idea. mukhang malalim tong problema ni ma'am, no? At maraming mga nag-comment dito na mga kapwa din natin, mga salon owner, no? Sabi dito sa isang nag-comment, babasahin ko lang, sabi dito sa isang nag-comment to, yes, kasi ikaw yung gusto mag-upgrade sila, kaya need mo sila ipasok sa training center para din sa'yo yun kung gumaling sila. At least, maalala nila na dahil sa'yo, kaya sila gumaling. Huwag ka matakot kung aalisan man sila kasi karapatan ng employee yun. May pinaghuhugutan. Sabi niya dito, yung magbabayad yung employer. At sabi din dito sa isa guys, sabi niya dito, si Ma'am Shane, kaya dapat talaga kahit na owner, marunong ka para ikaw na mag-train. Di ka na maglalabas ng pera. Advantage pa para sa'yo kasi kahit ikaw, alam mo, hindi lang ang staff mo. Dapat daw yung owner is marunong din daw para hindi nakukuha ng train. At eto naman, eto. Si Ma'am Makadunga, nickname lang to nila guys, no? Sabi niya dito, wag na, ikaw na lang mag-train pansarili mo para may alam ka pag sila natuto, lalayasan ka na. Tama, mukhang na-experience mo to ni Ma'am, no? At may isa din ditong comments guys. Sabi niya dito, make a contract yung notarize para pag na-breach, pwede mo silang kasuhan. Ikaw magbabayad sa training nila, gagawa ng kontrata. Tapos make sure na hindi sila magsusolo after training, hence the contract. Putik ka man. Madaming sinabi si Ma'am. At dito sa amin, kwento ko na lang din sa inyo. Kasi meron akong experience din na nag-train kami ng staff. Ito naman sa nails. Nails na training, no? So, bago nangyari yun, tinanong ko muna yung staff namin kung siya ba ay ready for training. Kung siya ba ay gusto mag-training ng nails. So, last year yata or mga bandang January, nangyari yun. So, lahat ng mga staff namin, kasi meron kami siguro mga 30 na staff, no? Lahat ng nail tech namin is tinanong namin kung sila ba ay gustong mag-training. At kung gusto lang mag-training, no? So, nagpa-survey kami, nagpalagay ng mga listahan, no? Mga fill-upan nila kung sila ay magti-training. At nilagay din namin doon na may bayad to. At dati lahat ng training na silalihan namin, kami yung sumagot, no? Kami yung nagbayad. Basta kami sa mga pagkain, may sa gastusin, sa pamasahe, basta lahat.
Pero naka-experience din kami na pagkatapos namin na-i-train, hindi pala sila sang-ayon doon na i-train sila, no? Kasi pagkatapos ng aalis na sila, kasi lumayas sila sa salon namin, sila pa yung nagrereklamo dahil ang dami daw training, ang dami daw mga paano-ano, no? Dami daw, lagi daw nagti-training. So dahil doon, is nung nag-training kami ng nail technician o manicurista sa aming salon, is may bayad kasi yun, mga worth mga 2,000 siguro, no, sa Davao. So siningil na namin yung staff na yun, yung nail tech na yun, para magbayad siya sa training doon sa Davao, no. Gusto niya sumali, yun, pina-fill up namin ng form at pinaano namin na may bayad to worth mga 2,500. Kasi kung ililibre namin sila, guys, baka hindi pala nila gusto, no, na mag-training at hindi nila gagalingan kasi yung mga yan, baka may plano na yung lumayas. Tapos tin-training niyo pa, aalis na lang yan bigla, kawawa ka. Ngayon, para dito sa iyo, ma'am, no, na nagtanong, bago mo i-train yung staff mo na yan, ma'am, dalawa yung katanungan ko sa iyo. Una, kaya mo bang bayaran yung training fee na gagastusin dyan sa training sa salon? Kasi depende kung gaano kalaki, kung gaano ka ilang beses yung training at ano yung mga gagastos, pamasahe, pagkain, snacks, or training, bayad sa training. Pangalawa, paano pag lalayas yan? Pag lalayas, anong mangyari? Bye ka. So, kaya mo ba yun? At comment rin kayo, guys, kung meron kayong mga na-experience na ganitong training, no? Na meron kayong tinitraining, tapos nilibre mo pa or nagbayad ba sila at ano yung mga experience nyo? Ano yung mga nangyari? Sila ba ay naging masaya? Sila ba ay natuwa? Or sila ba ay na bad trip pa dahil tinitraining mo dahil magastos daw or maano sa oras? Comment kayo dyan. At yung sinabi kong grupo, may grupo tayo sa Salon Business Owners PH, pasok kayo doon at magtulungan tayo, no? Dahil naniniwala ako na dito sa salon business talaga is napakadaming problema, no? Napaka-stress dito. Pero naniniwala ako na kung gusto mong magtagumpay dito, kung gusto mong umasenso, kailangan mong masolusyonan ang mga bawat problemang yung pinagdaanan, no? Ang kalaban kasi natin dito ay yung mga staff nating mga masasakit sa ulo, no? Tin-training mo na, nagagalit pa. Comment ka at pasok ka sa ating grupo. So, yan lang. Magandang gabi. Bye-bye. Trabaho pa tayo. At may customer pa tayong dalawa. So, yung isa is palis na. At magandang gabi. Bye.